Welcome back sa PS Rewind. Kasagsagan ng World War II, isang pamilya sa Russia ang nagkakasiya at nagpipiknik sa tabing ilog. Si Sergey ang pinakabunso at nakaakyat siya sa puno at pinagmamalaki ito sa kanyang pamilya. Biglang lumitaw ang German jet fighter at susugod na sa kanila. Agad silang nagtago, pero ang 6 na taong gulang na si Sergey ay sinabing hindi siya natatakot. Tinirador niya ang kalaban at sa gulat ng lahat ay tinamaan niya ito at napasabog ang jet. Hinanap niya agad ang kanyang pamilya pero wala na sila. Panaginip lang pala ang lahat. Takot siya at namulat at tinatawag ang kanyang ina. May kumakatok. Pumasok sa bahay ang kanilang kapitbahay at takot at nagpapasalamat na buhay pa siya. Sinabi nitong patay na ang pamilya niya. Ayaw maniwala ng bata at ayaw niya ding umalis sa bahay nila. Sinabi ng kapitbahay na inatake ng mga German ang sityo nila at kailangan nilang makaalis agad. Kaso meron ng mga umaaligid na sundalo sa bahay nila. Pinalabas niya agad ang bata sa bintana kaso nasaktuhan pa ang ali at nabaril. Ngayon, mag-isa na lang siya sa buhay. Tumakbo siya agad sa abot ng kanyang makakaya at makikitang minasaker at sinunog ang lahat ng kabahayan sa palibot. Umiiyak at sinasabing, "Mama, mama," dahil naliligaw na siya. Inabot na siya ng gabi sa gitna ng kagubatan at umiiyak sa gitna ng dilig. Kinaumagahan, nauhaw siya at uminom sa malapit na ilog. Narinig niya ang mga papalapit na sundalong kalaban. Agad siyang nagtago sa malapit na puno habang pinagmamasdan sila. Kinabahan siya ng may malapit na ahas. Pero hindi siya umiimik o tumakas man lang. Mas takot pa siyang mahuli ng mga sundalo kaysa makagat ng ahas. Umalis na ang mga German matapos kumain at sinimot ni Sergey ang mga tira-tira nila. Panlaman siya. Kinagabihan, pagod na siya dahil 2 araw na siyang naglalakad nang walang patutunguhan at walang maayos na pagkain. Natutumba siya pero hindi siya tumitigil. Nakakita siya ng prutas at nakakain siya ng marami nang biglang magpasabog sa malapit at sa lakas ay nahihilo siya at namamalikmata na siya na may naghahabol sa kanya. Ganun pa man ay matapang pa rin siya at nagsasabing, "Hindi ako takot sa'yo, may baril ako dito, huwag ka sa aking lalapit, babarilin kita." Nakatulog na siya kalaunan at may nakakita sa kanyang mga sundalo. Samantala, sa Russian base naman ay nagpaplano si Commander nang dumating ang patrolya na may dala ng batang sugatan at nanghihina. Agad nila siyang kinausap at nang makilala ng bata ang Commander ay nagpakilala din siya at kinamayan ng Commander. Kaya natuwa ang mga sundalo. Naliw sila sa kanya kaya inaruga siya, pinakain at pinainom. Kilalang malupit man ang Commander pero naging maalalahanin siya sa bata. Kinaumagahan, isang nurse na si Katya ay binihisa na si Sergey at ginagamot ang kanyang mga sugat. Bilib siya sa lakas ng loob at katatagan ng bata. Gusto ni Sergey na mag-drawing ng mga tangke dahil gusto niyang maging sundalo sa kanyang paglaki. Kaya naging katuwaan din siya ng mga katabing sugatang sundalo. Mangha-mangha siya sa baril ni Commander at sa mga parangal. Sinasagot ang bawat tanong ng bata at tinanggal ang mga bala dahil gustong mahawakan ng bata ang baril niya. Pinagmalaki niya pa ang tangke sa kanyang tiyan. Mabilis ang paggaling niya kaya natanong ni Katya si Commander kung pwede bang manatili muna ang bata sa batalyon. Pero agad tumanggi ang Commander dahil hindi ligtas dito at ayaw nila ng dagdag pasanin kaya ipapadala siya sa ampunan. Pansamantala, sinusulit na ng mga sundalong makasama si Sergey at tuwang-tuwa sa kanya. Kasama nila siya sa maghapon at binigyan pa siya ng mga pagkain galing sa kanilang pamilya at pinahiram pa siya ng teleskopyo. Minsan ay nakiusap pa ang matandang sundalo kay Commander na kung pwede ay manatili na lang muna ang bata sa batalyon dahil siya na lang ang nagiging kaaliwan ng mga sundalo dahil malayo sila sa mga pamilya. Malaking bagay ang presensya niya. Pero matigas si Commander at pinalna ang kanyang desisyon na ipapadala sa ampunan para sa kapakanan ng bata. Kinabukasan, umatake na naman ang kalaban at maraming sundalong sugatan. Dumating na din ang sundo ni Sergey papunta sa ampunan. Sinabihan na ni Commander ang bata at niregaluhan pa siya ng kahoy na baril. Umiyak ang bata nang marinig ito at niyakap siya. Ayaw niyang mawalay kay Commander dahil nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan. Nantig ang puso ni Commander sa mga sinabi ng bata kaya nagbago na ang isip niya. Kaya tinanong niya si Sergey kung payag ba siyang maging anak niya. Kaya kinagabihan, excited ang lahat na maghanap ng ipapasuot sa batang sundalo at tuwang-tuwa silang mananatili na siya dito. Kinabukasan, ginising na siya ni Commander para ibigay ang kanyang uniforme. Labis ang tuwa ng bata nang masuot ito. Naganap na sundalo na siya. Tumakbo sa paligid at sinasaladuhan pa siya ng mga sundalong natutuwa sa kanya. Biglang umatake ang mga German sa batalyon. Agad nilang dinala ang bata sa ligtas na lugar at naghanda para sa atake. Dumadami ang bilang ng mga sugatan. Gusto ng bata na makatulong kaya nagsasalok siya para painumin ang mga nauuhaw na sundalo.
nakiusap ang isa sa kanila na basahin ang sulat ng kanyang pamilya dahil may bandage siya sa mata. Gusto siyang tulungan ng bata pero hindi pa ito marunong magbasa kaya nag-imbento na lang siya ng kung anong sinasabi sa sulat na mahal siya ng kanyang pamilya at nakauwi na ang baka nila. Nagtaka ang sundalo dahil wala naman kaming baka sa bahay. Pero sinabihan siya ng iba na sakyan na lang ang sinasabi ng bata. Kaya nagpabasa din ang iba sa kanya at kinantahan pa sila na nag-antig sa kanilang mga puso. Nagkakwentuhan sina Katya at Commander. Halatang may gusto ang dalawa sa isa't isa pero walang may gustong umamin. Gusto ni Sergey na ngayong isang ganap na siyang sundalo, dapat daw ay hindi na siya tinuturing na isang bata. Tinuruan din siya ni Commander na tanggalin ang sombrero bilang pagbibigay respeto sa mga namatay na sundalo. Kinabukasan, hiniling ng bata na bigyan na din siya ng misyon kaya inutusan na siyang maghatid ng mga sulat sa mga sundalo. Agad niya itong naipamahagi at tuwang-tuwa sila sa kanya at sinasayawan pa siya. Isang araw sa paglalakad ng bata ay napalayo siya sa base dahil nalilibang siya sa teleskopyo. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng paang nagtago sa damuhan. Agad siyang bumalik sa base para sabihan ang mga sundalo. Sa una ay ayaw siyang paniwalaan pero makulit siya kaya tiningnan na din nila. Nang marating ang lugar ay binitag nila ang dalawang espiyang German na nagtatago. Inaresto nila agad ito at pinuri ang bata sa kanyang katalinuhan. Kalaunan ay pinakita ni Commander sa kanya na legal niya ng anak si Sergey. Nasabi ni Sergey na mama na lang ang kulang kaya hinatak niya si Commander para dalhin siya kay Katya at umamin na siya sa kanyang nararamdaman. Kaso paglapit nila ay naabutang meron na siyang ibang lalaking kausap at akala nila ay interesado na si Katya sa lalaki. Umatake na naman ang kalaban. Gusto talagang tumulong ni Sergey sa mga sundalo kaya naghahatid siya ng mga bala sa front line sa gitna ng bombahan. Sinabihan siya ng mga sundalo na bumalik na siya sa base dahil delikado dito. Pagbalik niya ay nakita niya silang nagpapanik dahil naputol ang linya ng komunikasyon kaya lumabas ang isang sundalo para ayusin ito. Kaso tinamaan siya. Buti na lang ay sinundan siya ni Sergey at tinanong niya kung ano ang dapat gawin. Kaya ginawa niya rin ang tulad sa sinabi niya. Nakabalik ang linya at naabiso ng kapital na magpadala pa ng maraming sundalo. Salamat sa 6 na taong gulang na bata na nakapagligtas ng maraming buhay. Kalaunan ay umamin na sa wakas si Commander sa nararamdaman niya kay Katya at humiling na maging mama ni Sergey. Makikita ang tuwa sa mga mata ni Katya pero bago pa siya makapagsalita ay dumating na ang panukala na i-dispatch na ang batalyon sa base. Kaya kinabukasan umalis na agad ang lahat ng mga sundalo kasama si Sergey papunta sa bagong lugar. May patibong pala ang kalaban at sumabog ang isang sasakyan. Sugatan si Commander at namatay ang kasunod nilang sasakyan. Agad na tumakbo ang bata papunta sa kanya, umiyak at niyakap siya. Dinala nila ang mga sugatan hanggang sa bago nilang lugar. Nang makarating ay sinalubong sila ng general at namangha ito sa katatagan ng bata at sa kagustuhan nitong tumulong sa kanyang murang edad. Kinongratulate niya ang Commander sa pagkakaroon ng ganitong matalinong bata. Kinabukasan, pinarangalan ang grupo nila at ganun din ang bata. Nangako pa ang bata na ipagtatanggol niya ang bansa nila hanggang sa paglaki niya. Isang gabi, umatake na naman ang kalaban at natapunan si Commander ng mga troso. Napaiyak ang bata at sinubukang iligtas siya. Nagtawag ng iba pang sundalo para isagip si Commander. Kinabukasan, nakaratay na si Commander at sugatan naman ang kamay ng bata. Mula noon ay hindi na siya nawalay sa grupo at sila na ang naging pamilya niya. Kasama siya saan man sila pumaroon sa giyera. Nakasama pa siya hanggang sa Stalingrad Battle at nakaabot pa ng Poland kasama ang batalyon. Nakilala siya bilang pinakabatang sundalo sa mundo at naging bantog ang kanyang storya ng katatagan para magbigay halimbawa na hindi hadlang ang edad sa patulong sa kapwa. Ano ang natutunan mo sa kwento ni Sergey? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.